Ngayon, ano ba yung holiday pay? Tulad kasi nung na-experience ko sa una kong company, kunyari, nag-New Year. Kasi walang pasok ngayon, no? Walang pasok pero nagbayad binayaran pa nila ulit ako para dun sa holiday na yun. Ayun ay policy lang naman ng kumpanya namin. Kaya may holiday pay. Kayo nang bahala maglagay dito kung magkano yung base sa policy ng kumpanya nyo kung magkano yung holiday pay mo. Ngayon, punta na tayo dito sa allowances. Ano ba itong allowances? Ito yung mga sweldo na binibigay puwera sa basic salary mo. Ngayon, dalawang bagay ang allowances eh. Merong taxable, ito yun, mga taxable, at yung non-taxable or mga tax-shielded allowances. Ngayon, sample ng allowances, yung COLA, cost of living allowance. Kunyari, nagbibigay yung kumpanya ng COLA ng 10,000 monthly. Ngayon, 10,000 divided by 2, 5,000. Lagyan mo lang dyan, 5,000. Kasi ang computation nga natin ulit ay semi-monthly. Tapos, kunyari, may meal allowance ka pa, tax allowance, o yung others, ito naman yung, kunyari, hindi ko nalagay dito. Dito mo lang siya lagay sa others. Kunyari, may clothing allowance kayo na 2,000, edi 2,000 divided by 2, 1,000, lagay mo siya dyan. Ngayon, meron naman tayong tax-shielded allowance. Ito yung mga allowance na non-taxable. Kasi may mga company policies, kunyari, depende yan sa kumpanya eh, na nagbibigay ng tax-shielded allowance o yung allowances na walang tax. Lagay mo na siya dyan. Kunyari, 1,000 sa isang kinsenas. Ngayon, punta naman tayo dito sa mga kinaiinisan natin. Ito yung mga deductions. Yan. Ang mga usual na deduction ay yung SSS contribution, PhilHealth, Pag-ibig or yung HDMF natin. Tapos yung mga absences, tardiness at undertime. Ngayon, paano yung computation nito? Meron tayong dalawang option dito. Semi-monthly, semi or yung monthly. Ngayon, paano ba kinocompute yung SSS natin? Base dito sa basic pay natin. Ngayon, ba't ko nilagay yung semi? Ano yung para sa yung semi? Para sa yung monthly? Kasi may mga kumpanya, base rin yan sa policy ng kumpanya eh. May mga kumpanya, ang ginagawa, ang deduction kasi usually para sa mga contributions monthly. Pero may mga kumpanya, hinahati sa gitna yon. Tapos, babayaran mo yung kalahati sa kinsenas o yung kalahati sa katapusan. Kaya may semi. Nyari, ang monthly mo, click natin itong monthly. Yan, meron kang 500 dapat. May mga kumpanya na ang ginagawa ay nahati ito. Yung SSS mo hatiin, PhilHealth mo hatiin, Pag-ibig mo hatiin. Tapos yung kalahati, babayaran mo sa kinsenas, kalahati babayaran mo sa katapusan. Kaya may semi. Click mo yung semi. Ito yung kalahati ng SSS mo. Kasi di ba nga, semi monthly yung computer natin. Ito yung semi mo. Ganun din sa PhilHealth. Click mo lang siya, automatic malalagyan siya. Ngayon, bakit may monthly? Semi monthly tayo nagko-compute. Kasi may mga kumpanya, tulad ng sinasabi ko kasi ako, may napunta rin ako kumpanya, na ang ginagawa naman, imbis natin sa gitna itong mga to, ang ginagawa niya, kunyari, sa kinsenas ang babayaran mo lang SSS na buo. Tapos, hindi mo babayaran mo na yung PhilHealth tsaka Pag-ibig. Sa 30, katapusan, doon mo babayaran yung PhilHealth tsaka yung Pag-ibig. Kaya may ganyan. Kaya kunyari, tulad sa kaso ko, sa kinsenas, ang binabawas lang yung buo ng Pag-ibig, edi burahin mo to, tapos click mo tong monthly, ayan. Kaya may ganyan, may semi, may monthly. Sana naintindihan nyo. Ang gawin na lang natin dito, puro semi na lang muna lahat. Ngayon, yung absences natin, kasi ito yung usual, di ba? Hinahati sa gitna. Yung usual, yung absences natin, para mako-compute, meron din naman tayo ulit mga buttons dito na tutulong sa atin para ma-compute natin. Yung absences, click mo lang yung absence calculator, may lalabas na window ulit, tapos ang hihingin yung daily rate mo. Ano ba nilalagay natin dito? 250, 300. Kunwari. Tapos, yung days na in-absent mo, kunwari, 2 days kang absence, isang kinsenas, 2 days kang nag-absent. Click mo lang yung calculate absence deduction, lalabas yung projected deductions from absences mo. Copy mo lang yan. Gusto natin to. Paste mo dito. Ganon. Tapos yung tardiness, ganun din. Kasi minsan may mga kumpanya na nagbabawas
sa mga tardiness or lates natin eh. Kaya, nilagay ko rin to. Kunyari, daily rate mo 250. Tapos, hours ng tardiness ay, kunyari, 10 hours ka na late sa buong quinzena. Click mo lang calculate tardiness. Copy mo to. Paste mo dito. Click nyo. Nakita nyo, nag-invalid format di ba? Kasi, dapat lagyan yung 0. Yan. Dapat 2 digit yung, ano niya eh, decimal point. Kasi makikita nyo dito, pag nag-input ka dito, kunyari ng number, lalabas invalid format. Ibig sabihin, mali. Dapat number siya eh, valid na number. Valid currency dapat. Kaya dapat, either whole number o yung pag may decimal point, dapat nasa 2 decimal point niya. Tapos yung under time na din, ilalabas na window, type mo lang daily rate mo, tapos undertime, kasi may mga kumpanya nagbabawas din ng undertime eh. Kunyari, ito yung undertime, ito yung kulang sa oras mo. Kunyari, umuwi ka ng maaga, ang required mo 8 hours, umuwi ka ng alas 3, eh, may kulang ka na 2 oras, ilalagay mo dyan. Tapos copy mo lang ulit, tapos paste mo dito. Ay, lagyan natin ng 0 para yan. Ngayon, kompleto na to. Click mo lang yung calculate. Tapos, mafe-fill up pa niya yung ibang bagay tulad nito. Ang semi-monthly mo, 10,000. Automatic, nako-compute na. 20,000 ang monthly mo. Ang annual mo naman ay 240,000. Tapos, ang total ng miscellaneous mo, yung dagdag sa'yo ay 1,690. Tapos, sa mga allowances, ang total ay... ang total dito sa semi-monthly na taxable ay 6,000. Semi-monthly ng taxable 1,000 naman. Ito yun, semi-monthly. Tapos sa mga lahat-lahat ng deductions mo, ang total ay 1,450. Ay, teka. Naback ko. Ulit. Lagyan natin ulit tong semi-monthly. Tapos, calculate. Tapos dito sa baba, dito nyo makikita yung payday summary nyo. Ito yung parang nakikita nyo sa payslip. Anong laman yan? Usually, yung basic pay, ito yung 10,000 na semi-monthly ha. Tandaan nyo, semi-monthly tayo. Tapos yung overtime mo, may nakumuli ka na ganito, night differential, ganito din, 114.06. Holiday pay, wala. Allowances, 6,000 na taxable. Ang subtotal mo, ay meron kang 70,690. Ngayon, andito naman sa sunod na column, itong mga deductions mo. Ang SSS mo at Pag-ibig at PhilHealth deduction ay nag-amount sa 575. Ito yun. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan. Pag pinag-plus-plus mo yan, ang lalabas ay 575. Ngayon, yung absences mo naman, tardiness, under time na deduction ay umabot sa 875. Or, ito yun. Pag pinag-plus-plus mo to, ito 875. Ngayon, ang withholding tax mo ay 3,602.83. Ang total mo ng mga deductions ay 5,052.83. Tapos, huwag natin kalimutan yung allowances mo na ng taxable. Kaya lahat-lahat, ang net pay mo ay ito, 13,637.17. Ganyan lang kadali ang pagko-compute. Ngayon, lahat ng mga formulas na ginamit dito ay kinuha namin sa official websites ng mga agencies na nire-reference natin. Kunyari, yung computation sa withholding tax, kinuha natin sa official website ng BIR. Yung ano naman, contributions ng SSS, kinuha natin sa SSS official website, pati yung PhilHealth, Pag-ibig, etc. Ngayon, ganyan lang kadali yung pagko-compute. Ngayon, kung gusto nyo ulitin, click nyo na itong clear at makiklear yan. Oh, hindi yan tanggal. Ayan, delete nyo lang yan. Tapos, makiklear nya, calculate lang kayo. Ayan. For more information, punta lang kayo sa www.ratestrider.com. Sana nakatulong tong maliit na application na nagawa ang inyong lingkod para matulungan ang mga kapwa rin natin Pilipino na
syempre makapag-compute ng ano nila salary para syempre para ma-budget din yung pera nyo eh. Kasi mahirap mag-budget ng pera tapos dadating sweldo mo. Ay, ang laki pala ng bawa. Sira na budget mo. Kaya ganun, sana natulungan kayo ng website na ito. Kaya maraming salamat sa inyong pagtutunganga.